Sa aklat po ng Hagay, Kapitulo 1, talatang 13 at 14, nagmagkagay nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon, ayon sa pasugo ng Panginoon sa bayan na nagsasabi, "Ako'y sumasa inyo," sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Zorobabel, na anak ni Satiel, na gobernador sa Huda, at ang kalooban ni Josue, na anak ni Josadak, na pangulong saserdote, at ang kalooban ng buong nalabi sa bayan. At sila'y nagsiparoon at nagsigawa sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo ng kanilang Diyos. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga balansan. Good morning po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umaga po nito na muli tayo po ay pinagdati ko ng ating mahal na Diyos. Pag tayo po ay makapaglingkod, makapagpuri sa kanyang pangalan. Sabi nga po ng panalangin ng ating kapatid na Rani, ay ito po ang gampanin kung bakit po tayo nilalang ng Panginoon. Na tayo po ay sumamba po sa Kanya, tayo po ay kumilala sa Kanya, at atin pong ipagdiwang yung Kanyang kapangyarihan, Kanyang kagilagilas at kadakilaan, kagilagilas sa mga gawa. Kapagkat siya po ay Diyos, tayo po ay, sabi nga sa kanta kanina ay, "Who am I?" Tayo bulaklak lamang na nalalanta, hangin lamang na pumahapay kung saan. Pero pag tayo tumawag sa Panginoon, dinidilig tayo. Binibigyan tayo ng ating pangangailangan. Diba? Tapos ano dapat natin gawin? Siyempre, sumampalataya tayo at maglingkod, sumamba sa ating Panginoon, sa ating Creator. Ngayon mga kapatid, binasa natin ng isang aklat na hinango po natin sa aklat ng Hagay. Gagawa po tayo ngayon mga kapatid ng bagong serye po. Ginagawa po, gagawin ko na po ngayon. Kasi sa total po, kahit tanongin niyo po yung mga ngaral natin, mga pastor natin, mapapaisip kayo, ano kaya magandang ituro sa susunod na linggo? Ano kaya magandang ituro sa susunod na linggo? Di ba? May mga ganun po eh. Tama po ba sa ating mga ano? May para mas hindi po ako mahirapan mag-isip kung ano susunod. Pag pag-aaral, bawat aklat na lang mula Genesis, kasi natapos natin bagong tipanin. Genesis, nasa Josue na tayo susunod na pag-aaral hukom. Pagka mensahe naman, pipilitin ko naman mga kapatid na yung pabalik naman, yung mga aklat naman sa lumang tipan sa bandang huli, pabalik naman para magsalubong. Nung nakaraan pong lamay po ng ating Pastor Noel Sr., natalakay po natin doon yung Habakuk, kung kayo po ay nandoon. 3 kapitulo po ng Habakuk ang ating tinalakay. Ngayon naman po ay ating tunghayan ang ayon naman po sa aklat ng Hagay. Ito po yung ating binasa. Si Hagay po mga kapatid ay isa sa tinatawag natin na minor prophet. Minor po hindi ibig sabihin less na mahalaga. May major prophet, mas mahalaga daw. Hindi po ganon. Sabihin, mas maiksi lang yung sulat nila kumpara doon sa tinatawag na major prophet. Sina Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel. Mas marami yung sinusulat nila. Ito, mas konti lang kasi. Tulad po nitong Hagay, ito po ay may 2 lamang na kapitulo, pangalawa sa pinakamaiksing aklat sa lumang tipan. Dahil ang unang pinakamaiksi ay ang Obadias, na isang kapitulo lamang na may ilang talata lang, parang 24-25 na talata lang. Ito po, 2 kapitulo lang. Si Hagay po isang propeta na ang background po niyan ay nakahango po doon sa Ezra. Doon po yung backstory niyan. Pag binasa niyo po yung aklat ng Ezra, na ang introduction ay nasa huling talata ng 2 Kronika. 2 Kronika, huling talata, tapos Ezra na. Ezra, pag binasa niyo yun, doon nakapaloob yung kasaysayan na isinulat ni Hagay. Ano po ba ang nakapaloob sa aklat na ito? Bakit po siya isinulat? At ang ating pong pamagat, ang aklat ni Hagay. At ang mga aral na nakalagay po sa aklat ni Hagay. Ito po ang ating pagsambatayan sa Hagay 1:13 hanggang 14. Ito po mga kapatid ay mahabang aralin at napakarami na po rin gumamit po ng pag-aaral dito, lalong-lalo na po yung sa mga unang talataan. Babasahin po natin. Sa mga pasok po natin, madalas po ito na mabasa. Sa Hagay 1, Kapitulo 1, talatang 4, sabi po dito, "Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak.
kayo'y nangagasik na marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Lagi pong nababanggit po sa aklat na ito, sa mga nauna pong mga nag-aaral, yung reverse priority. Sinasabi po mga kapatid sa mga dating pa, which is tama naman, sabi, si Hagay, pinagsasabihan niya yung Israel, yung mga bahay niyo, inaayos niyo, nilalagay niyo ng kisame, pinagaganda niyo, pinatitibay niyo yung mga bahay niyo, pero yung templo ng Diyos ay naiiwan ng wasak. Ano ba ang inyong priority sa buhay? Yan po yung talakay noon. Tama po yun. Yun po ang isa sa mga aral na tinutukoy po dito. Ngayon po, mga kapatid, bubuuin po natin yung Hagay, yung aklat na ito. Bakit po ito sunod? Ano ba yung background dito? Ano ba ang sinasabi nito tungkol sa atin? Kung mayroon po kayong mga pangista, mga kapatid, ilista po niyo yung mga talataan po ito at ipakita po natin sa inyo at kayo po yung aking iniinganyo o ini-encourage, masarap magbasa ng Biblia. Makikita niyo mga kapatid, ganun pala yun. Yung pala yung ibig sabihin, yung pala ang nangyari noon. At pag nakita niyo yung kagandahan ng pagbabasa ng Biblia, sasabihin sa inyong sarili, uwi ako, magbabasa ako. Gusto ko po kayong inganyohin, dahil po yun ang utos po sa amin eh. Sabi sa amin, magturo kami dahil lahat ng kasulatan ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala at pagsaway. Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Utos po yun, saliksikin natin. At hindi po nakakainit magbasa ng Biblia, mga kapatid. Mahihiwagaan po kayo, sabi sa pag-aaral kanina, makikita niyo yung kapangyarihan ng Diyos na ang pagsulat sa Biblia, hiwa-hiwalay. Hindi sila magkakasabay na nagsulat, pero nagtutugma ang bawat sulat nila kahit magkakaibang bahagda ng panahon yung pagkakasulat. Simulan po natin dito sa ating pagsambatayan. Nang magkagay nagsalita si Hagay, nasugo ng Panginoon ayon sa pasugo ng Panginoon sa bayan na nagsasabi, ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. May sinasabihan si Hagay, yung Israel. Ano po nangyari? At kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Zorobabel. Si Zorobabel po, siya yung gobernador ng Huda. Ang Huda po, ang Israel kasi, 12 tribes of Israel, nahati po yung sa dalawa. Yung 10 tribes, tinatawag na Israel Upper North, tapos yung Huda and Benjamin, iyon yung Israel Lower South, nahati sa dalawa. So doon po sa Huda, sa Lower South, si Zorobabel po yung gobernador. Meron din po naghahari dito sa 10 tribes of Israel. Sa pagdangalo tayo sa aklat ng hari, ano po natin, ituturo natin paano nangyari yun, bakit nahati ng ganun po yung Israel 12 tribes, naging dalawa yung gobernador. At ang kalooban ni Josue na anak ni Josadak, yung Josue na po ito, hindi ito si Josue na pinag-aralan natin, ibang Josue po ito. Kaya yung po kasi yung Josue na sumulat ng Josue anak ni Nun. Ito, Josue na anak ni Josadak, pangulong saserdote. Siya ay ano po yung tinatawag natin na great priest o yung dakilang saserdote po yan o pangulong saserdote. At ang kalooban ng buong nalabi sa bayan. At sila nagparoon, nagsigawa sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. So, nung sinabihan sila ni Hagay, magtatayo kayo sa inyong bahay, pero yung templo ng Diyos laging wasak. Ano ba priority nyo sa buhay? Pagdating po sa 13, nakilos na sila ng kapangyarihan ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang kalooban nila. At sila po ay kumilos at tinayo na yung templo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ito po yung balik-aral natin. Alam nyo mga kapatid, hindi po, di ba sa bagong tipan na sumasakop sa Israel ay Roma? Di ba Roma na? Sina Pablo, Roma sumasakop nun. Ang una kasi sumakop, di ba, Ehipto. Tapos iba't ibang mga lahi pa, may Filisteo, may Amalek, may Amnon, may mga kung sino-sinong mga sumasakop sa kanila. Kukunin natin yung mga huling sumakop. Yung Assyria, sinakop sila, after ng Assyria, sinakop sila ng Babylonia. After ng Babylonia, sinakop sila ng Medo-Persia. Pakita lang natin konting background bago natin ituloy po itong ano. Bakit sila sinasabihan ni Hagay na itayo ang templo ng Diyos? Sa ikalawang hari, 25:8-10, ang sabi po dito, ng ikalawang buwan nga ng ikapitong araw ng buwan na siyang ikalabing-anim na taon ng Haring Nabucodonosor, na hari sa Babylonia, ay naparoon sa Jerusalem si Nabuzaradan, na punong kawal na bantay na lingkod ng hari sa Babylonia.
at kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon, yung templo ng Diyos, sinunog, at ang bahay ng hari. Ang tinutukoy dito bahay ng hari, si Solomon. At ang lahat ng mga bagay sa Jerusalem, sa mga bagay, bawat malaking bahay ay sinunog niya sa apoy. So sa mga tweet, nung nasakop sila ng Babylonia, nasunog po yung templo ng Diyos. Yung itinayo ni Solomon, na isang napakalaking templo ng Diyos. Kasi nung pinag-aralan natin sa Levitico, di ba, mayroong tabernakulo na doon sinusunog po yung handog na susunugin. Sabi kasi ni Solomon, hindi marapat na ganyan lang yung ano. Una, si David pala, sabi niya, hindi marapat na ganito lang yung tabernakulo. Diyos siya eh. Tapos ang liit ng tabernakulo, ganito lang. Sabi ni David, nagpanukala siya, ipagtatayo niya ng templo ang Diyos. Pero sabi ng Diyos, David, yung kamay mo nahugasan ng dugo, ng karumihan, hindi ka marapat magtayo niya. Ang magtatayo niya, yung anak mo, na hindi nadungisan yung kamay. So si Solomon yung nakapagtayo ng templo. Pero nung sila'y nasakop ng Babylonia, sinunog yun. Sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari. Katong talata, at ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem, pati yung pader ng Jerusalem na pumapaligid doon sa templo, binagsak din yun. At ang buong hukbo ng mga Kaldeo nakasama ng punong kawal ng bantay. So pinabagsak Jerusalem, pinabagsak ang templo. Talagang bagsak sila. At ang Israel ay naging alipin ng Babylonia. Napunta sila sa pagkaalipin. Napakalayo ng bansa nila, dinala sila sa Babylonia. At inalipin sila doon, nabakante po ito. Ano po ito, talagang sunog ng apoy lang ang Israel, ang Jerusalem. Tapos, meron pong hula na iniwan si Jeremias. Ang sabi niya sa 25:11, at ang buong lupang ito ay magiging sira at katigilan. At ang bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia na 70 taon. So 70 years daw na magiging alipin ng Israel dun sa Babylonia. Bagsak ang Israel. Tingnan niyo yung sa ikalawang Kronika 36:22. Ang sabi po dito, sa unang taon nga ni Ciro, nung natapos na yung 70 years ng paghahari ng Babylonia, dumating naman yung paghahari ni Ciro, na hari sa Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang loob ni Ciro na hari sa Persya at siya nagtanyag ng buong kaharian at isinulat din naman ang sinasabi. Ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persya, lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos sa langit. At kanyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino mang mayroon sa inyo sa buong kanyang bayan, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos at umahon sa kanya. Sabi kasi ng Panginoon kay Jeremias, 70 years magiging alipin kayo ng Babylonia. Ibig sabihin, after 70 years, laya na yon. Tatapos ang paghahari ng Babylonia, Persya naman ang sumakop sa kanila. Pero yung hari ng Persya, si Ciro, ay kinilos ang puso niya, kinilos ng Panginoon. Ang sabi kay Ciro, ipagtayo mo ako ng bayan. Yung templo ng Diyos, itayo mo. Inusin mo yung bayan ng Diyos. Binigyan siya ng patnubay na muling mabangon ng Israel. So ito po yung tatlong sumakop sa Israel na yun. Yung Assyria, Babylonia, ito po yung talata tungkol sa Assyria ng pagsakop. Sumunod yung Babylonia, sumunod Medo-Persia, sumunod niyan Greeks, tapos sumunod Roma. Tapos panahon na natin ngayon. Yun ang po nangyari sa Israel. Roma, di ba si Pablo ay nasa imperyo ng Roma. Sina Cesar, Herodes, ang sumasakop sa Israel. Roma naman, ang Roman Empire naman yun. Babylonian Empire, tapos na Persian Empire naman dito sa ating pinag-aaralan, sumasakop sa Israel. Ayon po sa pamamahala ni Haring Ciro. Ang problema, si Ciro nagbigay sa Israel ng go signal. O sige, bumalik kayo sa Israel, ipagtayo nyo na yung templo ng Diyos. Si Ciro namatay. May pumalit sa kanya, si Artaxerxes. Doon sa pelikulang 300, maintindihan nyo kung napanood nyo yun. Si Artaxerxes, the king of Persia, yung sa panahon ng 300. Si Artaxerxes, kung napanood nyo yung 300, yun. Si Artaxerxes. Si Artaxerxes, hindi kumikilala sa Diyos. So, hindi nabigyan ng pagkakataon itong Israel na makapagtayo muli. Hanggang sa dumating na yung aklat ng Hagay. Pag pinag-aralan natin yung aklat ng Hagay, ito naman po yung nilalaman. Babasahin po natin, kasi konti lang naman yung talata niya, so mababasa po natin yung aklat ng Hagay. Simulan po natin sa chapter 1, 1 to 15. Ito ang nilalaman po
ng chapter 1, 1 to 15. Nang ikalawang taon ni Dario na hari ng ika-6 na buwan, ng unang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sumagitan ni Haggai na propeta kay Zorobabel na anak ni Setiel na gobernador sa Huda at kay Hosea na anak ni Josadak, dakilang saserdote na nagsasabi, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo, na sinasabi, ang bayang ito'y nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon. So sabi ng Israel, hindi pa panahon para dumating ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Nang magkagay dumating ang salita ng Panginoon sa magitan ni Haggai na propeta na nagsasabi, nasa 3 na po tayo, kung may Biblia po kayo, sundan niyo. 4. Panahon baga sa inyo na tumaan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak? Gayon may ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y mga gasik ng marami at magsisiani ng kaunti. Sa English, ang sabi doon, you sow so much and bring in a little. Ye eat, but have not enough. Ye drink, but not filled with drink. Kayo umiinom, pero yung lagi pa rin kayo nauuhaw. Kayo kumakain, di kayo nabubusog. Nagdadamit kayo, pero hindi pa rin nagiginaw pa rin kayo. Kayo nananamit, ngunit walang mainit. Yung kumikita ng pinag-arawan, sumusweldo kayo, pero parang yung sweldo niya napupunta sa lalagyan ng butas. Anong ibig sabihin ni Haggai doon? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy, magtayo kayo ng bahay at aking kalugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Kayo'y maghintay ng marami at narito dumarating na kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay inahandog sa inawasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling bahay. Bakit daw sila, kayo Israel, ganito si Haggai? Kayo, nagtatrabaho kayo, kumikita kayo, pero bakit wala kayo naiipon? Kayo, kumakain kayo, pero bakit gutom pa rin kayo? Kayo uminom, bakit uho pa rin kayo? Nananamit kayo, pero giniginaw pa rin kayo. Alam niyo bakit? Hindi ko kayo pinagpapala. Kasi, ang sarili niyo ang iniisip niyo. Hindi nyo pinapriority ang bagay na para sa Panginoon. Pero pag sinabi nyo sa inyong puso, ang priority nyo, Panginoon, kahit maliit na bagay lang ang meron kayo, sapat na yun. Bakit hindi nyo nararamdaman? Bakit ang iniisip nyo sa inyong sarili, kawawa ako? Bakit nyo iniisip, hirap na hirap ako, wala na akong pera, pero may hawak ka. Bakit? Hindi nagiging kasapatan sa iyo kasi hindi mo naiisip, biyaya na yun ng Diyos sa iyo. Tama po ba, mga kapatid? May kinakain po ba kayo? May naiinom po ba kayo? Nananamit tayo? May pera naman tayo? Hindi lang talagang marami. Pero hindi nyo pwede sabihin talagang wala kayo. Na kahit 5 piso wala kayo. Pero kung dumain tayo, bakit gano'n na lang? Kasi hindi naging kasapatan sa atin yung biyaya. Pero tignan nyo na ito ay biyaya ng Diyos. Sasabihin nyo, umaapaw pala ang biyaya ng Diyos sa atin. Intindihan niyo pa mga kapatid, yun ang sinasabi ni Haggai sa Israel. At kayo'y, bawat sa inyo ay sa kanya-kanyang sariling bahay. Pangalawa, si Ciro nagbigay ng materyales sa bahay ng Diyos. Ipagtayo niyo ako ng bahay sa Diyos. Pero nang ginawa ng Israel, yung mga bawat tabla na para sa bahay ng Diyos, inuuwi nila. Nilalagay nila sa kanilang sariling bahay. So, sinusumbatan sila ni Haggai. Tama ba yun, mga kapatid? Kung ano yung sa Panginoon, kanino dapat? Sa Panginoon. At kung ano bigay sa inyo ng Panginoon, mararamdaman nyo hindi kayo kinukulang kasi alam nyo kasapatan na ito. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Binigyan nyo ako ng ganun. Diba? At ako'y nagpasapit ng pagkatuyo sa lupa at sa mga bundok, sa trigo at sa alak at sa lagis at sumisibol sa lupa at sa mga tao at sa baka at sa lahat ng pinagpagalan ng mga kamay. 12. Nang magkakayo si Zorobabel na anak ni Setiel at si Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, 10 ng mga nalabi sa bayan at si Talima sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Haggai na propeta at na siyang sinubo ng Panginoon nilang Diyos at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Tingnan po natin yung aral na makikita natin sa chapter 1 to 15. Samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak.
Samantalang tumatakbo ang bawat isa sa iyo sa kanya-kanyang sariling bahay. So ano pong sinasabi? Misplaced priority. Or reverse priority. Or ano ba? Wrong? Or mistaken priority? Ano ba ang inyong priority sa buhay, mga kapatid? Kung kinikilala natin makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang ibigay sa atin ang ating pangangailangan, pero unahin mo siya. Diba, mga kapatid? Hagay 12:14, nang magkagay si Zorobabel na anak ni Sealtiel at si Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, 10 ng buong nalabi sa bayan ay nagsitalima sa Panginoon nilang Diyos. Sila'y nagsiparoon at nagsigawa sa bahay ng Panginoon. Mga kapatid, yung pagtalima, yung kanilang pagkarinig, tumalima sila, may pagkilos. Hindi basta amen. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi basta amen. Ano po ang kasunod? Nagsiparoon, nagsigawa sa bahay ng Panginoon. Kumilos sila. Yan. Ito po yung aaral po na nandoon din sa chapter 1, verse 1 to 15. They obeyed the Lord, they came and did the work. Chapter 2, verse 1 to 9. Ang pamagat naman nun, pag-aalaala at paglayon. So, dalawang chapter lang naman po ito eh. Nang ikapitong buwan, after 1 month, kung papansinin niyo po dyan, ng ikalawang buwan, ng unang araw ng buwan, tapos dito, ng ikapitong buwan, ng isang araw ng buwan, so 24 days later, sa chapter 1, dumating ang salita ng Panginoon sa magitan ng Hagay na propeta na nagsasabi, salitain mo ngayon kay Zorobabel na anak ni Sealtiel na gobernador sa Huda at kay Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote at sa nalabig sa bayan, sabihin mo, talatang 3, sino ang nananatili sa inyo na nakakita sa bahay na ito ng kanyang dating kaluwalhatian? At paano nakikita ninyo ngayon? Sabi baga ng inyong mga mata ay parang wala. Pansin niyo po itong verse na to, mga kapatid. Si Josue, sinasabihan niya yung Israel ganito. Mas maganda ito pag English eh. Hindi natin po na English. Sabi niya sa English, who is left among you that saw this house in his first glory? And how do you see it now? Meron pa ba sa inyo, mga kapatid, na nakakita doon sa templong dating gawa ni Solomon, nung dating sobrang ganda pa niya, nung buo pa siya? Yan ang sinasabi niya. Sino sa inyo ang nakakita sa bahay na ito sa dating kalwalhatian? Meron pa ba sa inyo ginagano ni Hagay yung Israel? At paano nakikita nyo ngayon? Ano ba itsura niyan ngayon? Eh, yan sasagot lang nila, wasak. Nasunog kasi. So, pinapatulis niya, punitain nyo. Baka may ano pa. Kayo, mga kapatid, nakita nyo ba yung ating dating kapilya doon? Sa ano? Sapa. Ako di ko na matandaan eh. Ang inabot ko, yung medyo modern na pero yung lumang part, hindi ko na maalala masyado na akong bata nun eh. O dito na lang tayo sa Felipe Residence, yung kapilya natin doon. Natatandaan nyo pa? Iba, hindi na kasi hindi na nila inabot. Tapos, ito na ang kapilya natin ngayon. Sabi niya, at paano nakikita nyo ngayon? Hindi ba gaya yung mga mata ay parang wala? Parang for short, sinasabi ni Hagay sa Israel, bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang pangangailangan ng templo ng Diyos? O, ito mga kapatid, kayo, anong nakikita nyo pangangailangan ng kapilya? Madami. Ano ang kaya kong gawin? You ask yourself, ano ang kaya kong gawin? Sa huling kalwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Actually, dalawa po ang ibig sabihin nito. Ang una, yung immediate o yung nearest na ibig sabihin. At ang pangalawa, yun naman po, propesya sa darating na templo. Doon muna tayo sa malayo. Yung templo kasi na sinasabi dito sa malayong ibig sabihin, tayo na ngayon ang templo ng Diyos.
Naalala niyo sa bagong tipan, kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Magbibigay siya ng kapayapaan. Kaya sa ating nakikita natin na hindi, oo, bagaman ng Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng tao, pero ang Diyos ay nananahan sa atin. Diba? At tayo may kapayapaan. Pero si Hagay sa panahon na yun, sinasabi niya, pagagandahin niya ulit itong templo. So sabi, you aim for God's plan at you take courage. Sinasabi ni Hagay, kung nakita niyo yun na maganda, sikapin nating mapaganda uli ito. At ang sabi dito, sabi ng Panginoon, kayo magsigawa sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. 2:10-19. Ang sabi naman dito, pagsunod at pananampalataya. Isasama rin na lang po natin. Pag binasa niyo itong 2-9, nagbigay siya ng talinhaga kay Zorobabel at kay Josue, sabi niya, kung sa templo noon ang maghahandog, marumi kamay, magiging banal ba yung kanyang hinain? Hindi, marumi kamay. Ibig sabihin, kung ang gagawa ng templo ng Diyos, marumi kamay, magiging banal ba yung templo? Hindi, marumi kamay na maghahain. Sa makatwid, dapat ang gawin ng mga tao, ayon po dito sa talatang 15, ngayon sinasama ko sa inyo na gunitain mula sa araw na ito at sa nakaraan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magtanong kayo ngayon sa sacerdote ng tungkol sa kautusan. Para maging banal kayo na nagtatayo ng templo, kailangan maging masunurin kayo sa kautusan. Gunitain niyo sa araw na ito ang nakaraan na kayo magdili-dili mula sa araw na ito at sa nakaraan. Mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. Para maging maayos ang pagtatayo ng templo, kailangan ikaw ay masunurin sa utos ng Diyos. Hindi marumiyang iyong kamay. Yun yung verse 10-19. So ikaw ay maging banal at ikaw ay pagpapalain. Yung 20-23, pangako at pagsunod, ang summary naman po nito, pag binasa nyo, ilang talata lang naman po yun. Binigyan ng Diyos si Josue ng isang mensahe na nagsasabi, pag nagawa nyo lahat ng mga bagay na ito, darating ang Panginoon. For short, yung buong aklat, ganito po ang sinasabi. Sa buong aklat, Kapitulo 1 at Kapitulo 2, darating ang Panginoon kapag buo na ang templo. So para dumating ang Panginoon sa puso nyo, sa panahon ngayon, maging templo kayo ng Diyos. Humiwalay kayo sa kasalanan at maging templo ka ng Diyos para ang Diyos ay pumasok sa iyo. So magitan ng Espiritu Santo after nyong mabautismuhan. Yun po yung ibig sabihin po yun. Ngayon mga kapatid, sabi po dito, sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kita'y kukunin o Zorobabel, and then nabasa na po natin ito. Ayan. Ito po yung nilalaman talaga po ng Hagay. Ngayon, marami na po tumalakay nito. Ito po talaga yung sinasabi nila doon, misplaced priorities. Mag-aim tayo sa plano ng Diyos at maging magpakalakas at magpakatapang. Huwag tayong panghinaan ng loob, maging banal upang tayo pagpalain at manatili sa pangako ng Panginoon. Pero meron po ako sa inyo gustong buksan na kaisipan po tungkol po sa aklat po na ito na hindi po masyadong nabibigyan ng pagkakataon at ma-apply po natin sa buhay natin. Lalo na itong number 1, misplaced priorities. Alam niyo mga kapatid, napakadali sa isang tao na sabihan natin, alam niyo, yung mga Israel, kaya tumigil sila noon, wala silang prioridad sa buhay. Madali po sabihin niyo mga kapatid, parang ganito. Nung ako po'y bata pa, maliit pa kay Nate. Bagay, maliit pa rin naman po ngayon, hindi naman po talaga ako tumangkad eh. Maliit pa kay Nate. Meron po akong nakikitang isang kapatiran po sa San Rafael. Kung magsapatos po siya, rubber shoes, yung pang basketball, tapos yung kanyang slacks, kulay blue, tapos medyas niya, may stripes, tapos bitin na bitin. Tapos, ang polo niya, bulaklakin, nakatakin, iba yung kulay ng sinturon, tapos checkered ang necktie. Kilala niyo yun mga kapatid? Karoon na naiisip niya na kung sino. Tapos nung tumayo, proud na proud.
Nakikita ko po yun eh. Tapos, ang sabi sa akin ng tatay ko, huwag mong huhusgahan yung ganyang pananamit ng kapwa. Yan. Siyempre, ano po ako eh, pag dito, sidekick ako na lagi. Kahit di ko naman, wala naman akong sinasabi, nakikita ko lang, tinuturuan po ako nun eh, huwag mong huhusgahan yung tao. Punta tayo sa bahay niya. Nakita ko yung bahay, mga kapatid. Wala na pala siya talagang ibang damit na mas maayos. Ang susunod na doon, yung pangsaka na o yung pangtrabaho na. That is the best dress na pwede niya gawin na pag dumadalo sa Panginoon. Madaling humusga, baduy. Madaling humusga, wala ba itong taste? Pero kung titignan mo deeper, ano ba ang nasa puso niya? Ito na ang pinaka-the best kung pwedeng isuot para sa Panginoon. Diba? Ang dali kasi humusga eh. Kung ako, huhusgahan ko yung Israel sa unang basa ko dito, itong ituturo talaga eh. Yung, totoo rin naman, hindi naman mali na sabihin natin wala silang priority ng Israel, pero tignan pa natin yung mas malalim na dahilan bakit na-misplace yung kanilang priority. Gusto kong bigyan ng diin po ito sa atin mga kapatid. Bakit huminto sa pagtatayo ng bahay ng Diyos ang Israel? Nung sila ay napaalipin sa Babylonia ng 70 years, pinalaya sila ni Ciro, pumunta sila rito, sinabihin sila, magtayo kayo. Bakit tumigil sila sa pagtatayo? Ang tanong, bakit? Bakit yung isang kapatid lagi na lang malungkot? Pwede ba natin siyang husgahan? Kasi hindi siya natatouch ng Spirit ng Panginoon. Bakit yung kapatid natin hindi kumakanta? Hindi ba siya nadadrive ng Spirit ng Panginoon para hindi kaya merong nakapailalim na kalagayan yung kanyang puso? Bakit hindi siya nakikisama sa ating grupo pag tayo nagtatanging bilang? Hindi kaya kulang tayo ng pagtingin sa kanyang pakikipag-usap? Baka meron siyang... Baka kailangan pala niya tayo. Let's look deeper kung ano yung nakikita natin sa pinakamalapit na dahilan. Bakit yung boss ko laging galit? Hindi kaya may nangyari sa kanyang buhay kaya nagiging outlet tayo ng kanyang galit? Bakit kaya yung tricycle driver na ganito ang gawin niya hindi kaya dahil noon, walang-wala siya nagkaroon na siya ng sa kanyang pag-ari, kaya pala sobrang ganado niya na mag-drive. Bakit kaya yung ganito? Pag hinusgahan mo isang bagay, ang daling humusga eh, pero bakit kaya? Tingnan niyo mga kapatid itong Israel. Nang mabalitaan niya ng mga kaaway ng Huda at Benjamin, ng mga anak ng pagkabihag ay nagtatayo ng templo na ukol sa Panginoon, nagsilapit sila kay Zorobabel, Ezra na po ito. At sa mga pangulo ng mga sambayan ng mga bawal nagsasabi sa kanila, papagtayuin nyo kayo na kasama nyo sapagkat aming hinahanap ang inyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa. Yung mga kaaway ng Israel, nagpanggap. Anong ginagawa nyo? Sasama kami sa inyo para magtayo sa bahay. Ay hain. Wala nga templo eh. Paano kayo maghahain? Ibig sabihin, nangungutya lang ito. Nangaasar lang. Anong sagot ng dalawa? At si Zorobabel at si Josue. Yung Josue kasi is medyo modern term na eh. Ang talagang term yan, Yeshua o Yeshua. Sa pinaka-modern English, Jesus o Jesus. Yung Joshua, ano po yan? At si Yeshua, nanalabi na Pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ni Israel, nagsasabi sa kanya, kayo walang ipakikialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay na ukol sa aming Diyos, kundi kami rin ay, na magkakasama ay aming ipagtatayo ang Panginoon ng Diyos ng Israel. Ano ginawa ng mga kalaban? Pinahina ng bayan ang lupain. Pinagabag sila sa pagtatayo. Umupa ng tagapayo. They hired counselors. They hired attorneys laban sa kanila upang iurong ang kanilang akala. Nagsisulat sila ng isang sakdal na laban sa Huda at sa Jerusalem. Inyong patigilin ang mga tao ito upang ang bayang ito ay huwag magtayo. Kaya pala sila hindi nagtayo, hindi dahil sa sila ay walang prioridad. Natigil sila sa pagtatayo dahil dinadahas na sila ng kanilang mga kalaban. Yung pala totoong nangyari doon. Hindi dahil sa wala silang prioridad sa buhay. Kaya sila natigil sa pagtatayo, pinatigil sila, ginamitan sila ng dahas. Nang magkagay, natigil ang gawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. At natigil hanggang sa 2nd taon ng paghahari ni Dario. Nung natapos na si Artaxerxes, nung si Haring Dario na ang pumalit, doon na lang natuloy uli yung pagtatayo ng bahay ng Diyos. Kaya pag binasa niyo yung Hagay, nang 2nd taon ni Dario na hari, ayan, so kapitulo
Kapitulo 1. Doon na lang ulit tatayo. Ngayon, sabi daw, pinigilan sila, pinatigil sila, ginamitan sila ng panglupang kapangyarihan gaya ng gobyerno ng ni Artajerjes, ginamitan sila ng das, kaya sila natigil. Ngayon, dumating si Hagay. Anong ginawa ni Hagay? Sabi niya, gunitain niyo ang inyong lakad. Ano sabi niya? Sumasa inyo ang Panginoon. Ngayon may magpakalakas ka ngayon. Magpakalakas ka. Magpakalakas kayo. Kayo magsigawa at sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon mga hukbo. Ano ang purpose ng pagsulat ni Hagay? Ang purpose niya ay i-motivate yung Israel na bagsak kayo, discourage kayo, narito ang Panginoon nasa likod natin. Sabay-sabay natin simulang muli ang pagtatayo. Ibig sabihin, kung meron palang isang kapatid na nalugmok, anuman ang dahilan niyan, ng lamig, huwag natin husgahan. Baka, kung may dahilan siya, hindi man valid yung kanyang dahilan, pero valid reason yun para sa atin, para siya'y damayan. Sapat na dahilan yun para tayo maging compassionate sa isang kapatid. Bagsak na nga, ibabagsak pa natin, huhusgahan natin, o bagsak yung kapatid, nawawala, baka dahil narinig mong nangyari yun, yun na pala ang pagkakataon mo para gamitin ka bilang si Hagay, na maging mensahero ng Panginoon para sa kanya at maiahon siya. Huwag yung lugmok yung kapatid mo, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, nawala ng ganito, ang hahain mo pa, mas mabigat akin. Ang bigat ng kuryente ko, mas mabigat sa akin. Ang tingin nyo mangyari sa kapatid, tingin nyo, kung ipapayo natin, kagaya ni Hagay, gunitain nyo ang inyong lakad, mga kapatid, dili-diliin nyo ang nangyari sa inyong buhay. Magpakalakas kayo. God is on our back. God is with us. Be strong, be courageous. Yun ang nais ipatanaw ni Hagay ng kanyang kinausap si Zorobabel at si Josue. Alamin mo na kahit kaunting nakaraan ng tao o kanyang pinagdaanan bago tayo humatol ng tao, we should never judge. Hindi man valid o karapat-dapat ang kanyang dahilan, ngunit maaaring ito'y sapat upang tayo lalong magkaroon ng pagdamay, pag-intindi at pagkahabag. Be compassionate. Kaya nga nung may makasalanan pumunta sa Panginoon, hindi niya para husgahan yun. Anong sinabi niya? Huwag mo nang ulitin ang iyong kasalanan. Diba? Sumunod ka sa akin. Huwag mo na uling gawin ito. Diba? Tinanggap siya ng payo. Kung paano naging compassionate ang tao sa makasalanan, maging compassionate tayo sa lahat ng mga tao. Maging gaya ni Hagay na ikaw ay maaaring ipinadala ng Diyos upang makahikayat to encourage people at magpakalakas at kumilos ayon sa utos at kalooban ng Diyos. We should encourage people. We should be like Hagay, na mensahero ng Diyos upang ang tao makapanumbalik. Upang ang tao, kapareho natin lahat, tayo mga kapatid, nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Nakikita natin gaano ang pag-ibig ng Diyos. Gusto natin sila rin makita rin. Gusto natin makita rin yun ng tao. So akayin natin sila. We should not judge them. Akayin natin sila. Hindi man valid ang kanilang dahilan. Hindi valid yun. Hindi tamang priority yung kanilang ginagawa. Mali naman talaga eh. Pero we should not judge them according to that. Ang gawin natin, encourage natin sila na talikuran nila yun at manumbalik sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito sa ating huling talata nating babasahin. Sa aklat po ng unang Pedro 3, 8 hanggang 9. Katapos-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magagmana ng pagpapala. Sabi po daw mga kapatid, be compassionate. Matuto tayong tumingin hindi dun sa surface, dun sa nakikita lang ng mata. Let's look deeper. Ano ba yung pwede kong itulong para yung kapatid na ito ay manumbalik sa Panginoon? Ano ba ang pwede kong itulong para kung imbis na i-criticize ko, hindi masigla yung pag-awit nila, kasi hindi sila nagkakaisa eh. Hindi yon. Ang tignan mo,
Bakit? Siguro baka kailangan tumulong na rin ako. Sumama na rin ako doon. Kasi makaka-encourage din ang pagsama mo doon sa grupo. Choir. Si WF, wala ka doon. Baka ikaw pala yung susi. Na pag kayo sama-sama, mas magiging maganda yung pag-awit sa Panginoon. Kung ito lang yung gumagawa, maging compassionate ako, mas makakatulong pala ako sa paglago ng katawan ng Panginoon dahil ako ay anak ng Diyos. I should be compassionate like what Jesus did dito sa lupa. Maging mahabagin tayo at maging mapagpasalamat tayo sa kung paano ipinakilala ng Panginoon sa atin ang kanyang kahabagan, maging mahabagin din tayo sa lahat ng taong ating nakasalamuha. At yun po ang ating mensahe na ibinahagi po natin sa umagang ito, ang aklat ni Hagay at ang ating pong tema, ang aral sa aklat po ni Hagay. Muli, isang pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tayo po tumindig, awitin natin ang tinapay ng Lord. Yeah.